Pag-iral ng mga pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng bansa kabilang ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao dahil sa paglapit at pag-iral ng tropical wave na nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero nalalabi pa rin ang hilagang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin ang hot dry na panahon kasabay ng mas mataas na heat index ang inaasahan. Binabantayang si Invest 91W halos nasa vicinity na ng Micronesian Islands. Inaasahan o posibleng maging ganap na bagyo na nanatiling napakaliit ang posibilidad sa mga oras na ito. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, April 30, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:11 na ng umaga. O huling araw na po ng April 2026 ha. So, pwede na tayo makapag-advance ng report para sa magiging forecast natin ng Tropical Cyclone Forecast prediction for the month of May. So, titignan natin kung mahahabol natin sa ating report ngayong araw. Ipopost din naman natin yan sa ating Facebook page para sa further analysis, para sa mga hindi makakasubaybay sa ating YouTube report. So, sa mga sumusubaybay sa YouTube report ay isasama natin yung report ng ating monthly na Tropical Cyclone Forecast and Prediction. Since meron na kasi tayong bagong monitoring o yung ating tinatawag na tropical tracker o typhoon tracker and prediction. So mabilis na nating maloload at ma-analyze yung forecast ng mga posibleng bagyo o ilang bagyo ang posibleng mabuo kada buwan po. Dati hindi natin nagagawa yan dahil yung ating naunang software na ginagamit ay napakabigat po at kailangan i-load pa through sa PC, sa computer mismo, bubuksan pa. At matagal pa ang filtering dahil iba yung method ng pag-filter nito. At minamano-mano pa natin yung kada phenomenon ng ENSO. Hindi kagaya ngayon sa ating bagong program ng ating Typhoon Tracker and Prediction, automatic na nansosort yung gusto nating malaman na magiging forecast prediction sa tropical cyclones. So doon sa ating lagay na panahon mula sa ating dashboard, makikita natin ay wala namang masyadong maulap dito sa parte ng Northern Luzon, Central Luzon kasama ng Metro Manila. Pero kung titingnan natin, hopefully active po yung Doppler kasi hindi pa rin talaga functional yung buong Doppler ni Pag-asa, nakakaya sa ibang bansa na tumitingin. Kung makikita natin dito, halos walang masyadong kaulapan dito sa pinaka Doppler satellite imagery. So meron tayong alternative. Tingnan natin dito gamit ang CMS Doppler. I-zoom out natin kung ma-view natin dito. Yan. Kasi yung mga Doppler radars natin sa Pilipinas, hindi lahat gumagana Hindi kagaya nito sa CMMS, nakikita natin na mayroong water vapor dito na nagdudulot po ng mga pag-ulan. So i-zoom in natin yan sa area na yan. Yan, ng bahagi ng Surigao. Yan, i-load po natin muli. Yan, so mapapansin niyo po yung pinagkaiba sa Doppler radar ni Pag-asa at yung satellite ng CIMMS. Although syempre mas malayo yung distansya nito kaya hindi ganoon ka-precise yung kuha sa water vapor o precipitation, pero at least nakikita natin yung actual na dami ng water vapor. At least umaabot pa rin ito ng more than 25 millimeters dito sa may bandang Surigao at Bohol. Kung titingnan natin sa pinaka-Doppler ni Pag-asa, halos wala, hindi natin nakikita Kaya tayo gumagamit ng mga iba't ibang method o backup ng water precipitation rate dahil hindi lahat nakikita dito sa Doppler radar ni Pag-asa. Hindi lahat na-share ni Pag-asa. Kaya yung mga kababayan tuloy natin na mga magsasaka, hirap nila tuloy ma-monitor yung galaw ng ulap na may dalang ulan.
Maganda sana para kay Pag-asa ay dapat naka-live o active po dapat yung ating Doppler radar. Nakikita po sana ng buong bansa sa pamamagitan ng webpage para naman yung mga magsasaka natin na hindi na kailangan mag-intay pa sa mga announcement ni Pag-asa. At least in real time nakikita nila sa Doppler kung yung mga area ba nila uulanin or may nabubuo na bang water vapor sa area nila. Para at least makapag-prepare sila kung sakaling sasabayan nila ng pagsaboy ng abono, ganyan, hindi na nila kailangan antayin pa na umulan. At kung sakaling hindi uulan, ay mapaghandaan po nila yung mga patubig. Yun po kasi ang halaga ng Doppler radar at sa ibang bansa, yan po ang kanilang ginagamit. Yung mga ibang mayayaman nga na mga magsasaka sa ibang bansa, gumagamit sila ng portable na Doppler radar, nilalagay nila yon sa kanilang field. Portable Doppler radar po yun. Kasi importante kasi po, mayroong real time po na tinitingnan nila dun sa area kung may namumuuna pong water vapor dun sa area. So kung malayo pa yun sa area nila at mapalapit yung direksyon ng ulap na yan na may dalang ulan, napapaghandaan na nila yung irigasyon o yung pagsasaboy po ng mga binhi or pagsasaboy po ng mga fertilizer kung kinakailangan na isabay na nila sa buhos ng ulan. Para hindi na nila kailangang mag-cloud seeding kung hindi na nila kinakailangan mag-cloud seeding. So, importante po ang Doppler radar which is sana ma-realize po ni Pag-asa yan na importante po ang real-time system ng Doppler radar. Kumbaga, wag na lang sana nilang isolo yun sa opisina nila. Kasi, ang purpose lang ng Doppler ay makakapag-report lang si Pag-asa. Kaya lang, hindi po napapakinabangan lalo na ng ating mga magsasaka. Importante po yan dahil mas maaga nilang nasusubaybayan kung may papalapit po ng ulan sa kanilang mga pananim. So tulad yan, wala pong nakikita dito. So hindi natin ma-determine kung gaano karami yung water precipitate rate na umiiral dito sa ibang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Hindi kagaya sa CIMMS Doppler ay gamit ang satellite ng CIMMS kaya active po na nakakakita tayo ng water precipitation rate. At makikita po dito ay nagkakaroon ng mga moderate and heavy rain showers dito sa paligid ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Northern Mindanao. At sa may bandang Visayas naman ang Southern Leyte at Eastern Visayas kabilang na ang Eastern Samar. Nakakaranas sila ng light to moderate rain showers po and some heavy rains sa paligid na yan. Kaya nakakaranas ngayon sila ng pag-ulan. Ano pong epekto niyan? Bunsod po nung surface trap na binanggit natin kahapon na papalapit sa loob ng 24 oras o 48 oras. At ito na nga po, ay tumatawid na ngayon dito yung tropical wave. Kaya nakakaranas kayo ngayon ng mga pag-ulan dyan at may mga kasamang pagkulog at pagkidlat ngayon. So inasa natin sa maghapon makakaranas kayo na maulan at makulimlim na panahon. So wala tayong magiging masamang komento sa magiging ulan dyan sa bandang Surigao at ilang bahagi ng Southern Leyte. Asahan na uulanin din ang bandang Cebu at Bohol sa pagtawid po ng surface trap na ito dito. So medyo alalay na lamang kung sakaling tumagal-tugal ng mahigit 1 oras yung ulan sa inyo. So para naman sa posibleng flash floods kung tumagal-tagal yan ng mahigit 1 oras. So yun po, at wala po tayong aasahan muna sa Doppler radar ni Pag-asa dahil wala. Halos blanco ang Doppler radar imagery. Pero sa lightning strikes, meron tayong aktibong mga pagkulog at pagkidlat ngayon dyan sa area. Nasa 18 lightning strikes ito. Kung titingnan natin, nasa 19 lightning strikes ang total nito kasama po sa may bandang Palawan area. Ayan. So within 1 hour ay nagkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan sa paligid ng Leyte, kasama ng ilang bahagi ng northern at central o southern ng Samar. May mga kasalukuyang pagkulog ngayon dyan sa may bandang northern part ng Samar sa Tambuhan o malapit sa Palapag o Katarman, northern Samar. O mas precise, bandang San Roque po sa northern Samar. Ingat po dahil kasalukuyang may pagkulog at pagkilat kayo ngayon dyan. And then mga recent minutes and hour ago or within 20 to 60 minutes ago ay may mga nakaranas ng pag-ulan po sa paligid na yan ng bandang Tacloban, Ormoc, hanggang dyan sa may bandang Southern Leyte. At sa mga isla po ng Siargao at sa Siargao po at paligid po dyan sa area ng Dinagat Islands, nagkaroon din po ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkila. So maganda ngayon ang medyo makulimlim at mapawi man lang ang grabing alinsangan.
May mga localized thunderstorms din na natatanaw sa may bandang West Philippine Sea. Kaya lang medyo malayo, mga more than 12 nautical miles ang distansya nito. Pero just in case po ay mga pag-ulan ang aasahan, ingat na lamang po sa pagkulog at pagkidlat. So mula sa amin sa Caloocan, ang range niyan ay napakalayo, 622 kilometers mula sa amin sa Caloocan. So masyadong malayo yan sa range namin. Meaning wala pong nakakaranas ng pagkulog at pagkidlat malapit dito sa amin sa Caloocan. So sa ating current conditions, overcast tayo ngayon, windy, medyo windy daw kami at may gloomy na panahon at hot humid po na panahon ha. So medyo nagiging dry lang konti dahil less than 70% po yung outside humidity natin. So bahagya pa pong nagiging drier ng konti. At medyo good thing po yan na bumababa po yung outside humidity natin. So yung pagka-hot humid na panahon natin, sa Metro Manila, bahagya itong nababawasan. Pero siyempre, hindi ibig sabihin mawawala po yung tindi ng init ng panahon natin. Tuloy-tuloy pa rin ang grabing init. Medyo mabilis lang tayo matutuyuan ng pawis niyan just in case po o madaling matuyuan tayo ng sinampay. Huwag lamang tumaas yung ating outside humidity dahil magiging malagkit na naman o sticky na naman ang ating alinsangan po niyan. Dodoble na naman yung ating heat index. Yun po ang hindi maganda. So mula sa overcast, gloomy at windy sa amin ay ang lowest temperature na naitala na aking weather station kaninang 4:46 AM ng madaling araw ay napagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. At kahapon ay grabe pa rin ang init ng temperatura namin sa Caloocan. Pumalo ito ng 36.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:02 PM. Ibig sabihin, ang naging heat index namin, lagpas 50 degrees pa rin. To be exact, 51.6 degrees Celsius po ang aming init pandama since kahapon. Sa instrumentation reading yan pero kung titingnan nyo po yung ating calculated heat index, dito nyo po yan makikita sa ating graphs and records under station all-time records po yan. Kung gusto nyo po makita ang computed na heat index, dito nyo po makiklik yan. Yung computed heat index natin ay nasa 45.6 degrees Celsius po ang ating init pandama. Yan, 45.6. Grabe pa rin, mataas pa rin talaga po yung init pandama natin. So yan po yan po yung lumalabas na forecast natin. Yan, malinaw naman yan mga folks. 45.6. So nangunguna pa rin noong day 24 o April 24 ang may pinaka-highest kami na heat index. Base yan sa computed heat index computed na yan. Base kasi yan sa monthly humidity averages na kalkulado. So, April 24 pa rin ang may pinakamataas na recorded kami na 46.4 degrees Celsius. Pero, siyempre, pagdating sa instrumental reading o mula sa aparato mismo, umaabot talaga ng mahigit 51 degrees Celsius heat index. So, grabe pa rin talaga ang init ng panahon natin at grabe ang heat index. So kung titingnan natin ang kasalukuyang heat index sa amin sa Caloocan base sa aking instrumentation reading, 44.8 degrees Celsius na po yung exact ng aking reading mula sa aking weather station sa Caloocan or instrumentation reading as of 10:42 AM. Pero sa forecast ni ECMWF, accordingly, ay 42 degrees Celsius lang daw. Under 53% humidity, ang forecast na kami ay aabutan ng heat index sa mga oras na ito, 11 o'clock. Pero sa maghapon po, aabot pa ng 43 degrees Celsius ngayong tanghaling tapat hanggang dire-diretso na yan hanggang alas 4 daw ng hapon na magiging 43 degrees Celsius ang aming heat index. So yan na pong pinakamataas na heat index daw sa amin sa Caloocan. Mula kahapon sa everyday release ni Pag-asa sa kanilang init factor every 5 o'clock PM. So kahapon po, April 29 ay marami ring mga matataas ang heat index. Pero pinakamataas sa kanila, sa recorded nila, umabot po ng 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan po. Which is tama naman sa naging forecast natin kahapon, di ba? Pumalo yan ng 43 to 44 degrees Celsius. Kung maalala niyo po yung report natin kahapon. So naging tumugma naman dito sa actual na computed din na heat index ni Pag-asa. Dagupan sa Pangasinan talaga ang matataas. So expected talaga yung Dagupan tsaka yung Tugigaraw at San Jose Occidental Mindoro ang usually na nag-aagawan sa may pinakamainit na temperatura at panahon po. Kaya ingat po tayo sa mga nabanggit ko mga lugar. And then pumapangalawa naman na may mga tigpo 43 degrees Celsius na ang Sanglin Point, Cavite. Yan, ang Sanglin Point, Cavite
ang pangalawa sa may pinakamainit ang heat index o napakataas na heat index. And then the rest, mga 42 degrees Celsius na lamang. Pero syempre, delikado pa rin yan, under danger category pa rin po yan, na between 42 to 51 degrees Celsius heat index. So napakadelikado pa rin yan mga folks. At makikita naman natin sa forecast mula sa amin sa Caloocan, ay naglalaro pa rin sa hanggang 46 degrees Celsius daw ang hanggang 47 degrees Celsius ang expected na forecast ng heat index. Sa heat index nationwide naman ay tingnan natin kung gaano kataas ngayong araw. Mula sa Tugigaraw ay 41 degrees Celsius, sa maghapon aabot daw sa 44 degrees Celsius. Ang pinakamainit nila mamayang alas 2 daw ng hapon sa Tugigaraw. So ingat po, grabe rin ang init sa inyo. At sa Santiago, Isabela ay nasa 38 degrees Celsius po at aabot ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 4 daw po ng hapon. So grabe talaga init. Pagdating naman sa Dagupan, sa Pangasinan, grabe rin ang init sa inyo. Aabot ng 43 degrees ngayon as of 11 ang inyong heat index forecast. So puro danger po ito, pero papalo po ito sa maghapon hanggang 45 degrees Celsius. Grabe init, mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So grabe pong init sa inyo dyan sa bandang Dagupan po. At sa Tarlac naman sa Central Luzon, ang inyong magiging heat index ngayon ay 41 degrees Celsius, pero sa maghapon hanggang 42 degrees Celsius daw ang aabutin, starting mamayang alauna, dire-diretso na yan hanggang alas 4 ng hapon. Yan, hanggang alas 4, hanggang 42 degrees Celsius po. So grabe po ang init sa Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Pangasinan area. Sa bahagi naman ng Batangas, silipin natin, grabe rin ang init, 43 degrees Celsius po sa Batangas. Yan, sa Batangas City mismo, Calabarzon, 43 degrees Celsius daw ang heat index sa inyo, grabe at danger category. At yan na ang magiging pinakamataas ninyo ngayong umaga hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Grabe rin ang init sa Batangas. Sa Occidental Mindoro naman sa San Jose ay 39 degrees Celsius at mukhang mas mababa sa inyo. Walang aabot ng 40 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas na heat index. At sa bandang Puerto Princesa naman, double check din natin. Yan, nasa 41 degrees Celsius po at aabot daw ito sa pinakamataas sa 42 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mapapansin nyo po ay mataas na rin sa bandang Palawan pa rin. So huwag po masyadong magbibilad despite na may forecast kayo. Mataas ang forecast daw sa inyo na ulanin. Sa bandang Cebu naman, ito mas maulan sa inyo. Pero mataas pa rin ang heat index, 36 degrees Celsius at aabot daw ito hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So despite na magiging mas maulan kayo dyan sa bandang Visayas at Mindanao, mukhang mataas pa rin ang heat index daw sa inyo ayon sa forecast. At sa Mindanao naman sa Davao City, well, mataas din, 40 degrees Celsius at aabot daw sa pinakamatinding heat index at 44 degrees Celsius ang Davao City mamayang alauna ng hapon. So just in case mas maaraw kayo dyan, iwasan na lang ninyo masyadong magbilad po dahil expected pa rin ang grabe ang heat index. Sa Zamboanga Peninsula naman ay 41 degrees Celsius. So yan po at yung ating kasalukuyang automatic weather station ngayon, ang nangunguna sa current highest heat index as of 11 o'clock ay ang Bulong Tanawan, Batangas. So grabe init sila kanila ngayon. Ayan, ito po yung index map. At yan din na makikita niyo sa monitoring ni Pag-asa dahil yung automatic weather station nila ay mula rin sa kanila yan. Ayan, ginagamit natin at yung data feed nila ay automatic pinoproseso ng ating webpage para mas madali at mas user-friendly na representasyon. Since walang ganito kasi si Pag-asa, so gumawa tayo ng script for heat index monitoring at yung real-time na monitoring para na-monitor natin ang bawat oras sa synaptic station na may pinakamatataas na heat index at current temperature. Ito po yung highest heat index, ang Ambulong Tanawan, at ang current highest temperature, ang Tugigaraw, Cagayan, na may 35.1 degrees Celsius. Grabe, no? Init na kaagad. Magtatanghaling tapat pa lamang po yan. So, yun po ang kasalukuyang status sa mga folks. So, sa peak extremes in past 24 hours naman kung titingnan natin, ang ngunguna ang Tugigaraw sa may pinakamainit pa rin na air temperature na 37.7 degrees Celsius. Sa lowest sa Baguio, bahagyang tumaas ang kanilang lowest temperature na 18 degrees Celsius flat. At sa Inulan ang Surigao ay nakaranas sila ng at least 13 millimeters na total rainfall.
Average maximum sustained wind, again, it's in Samar na may 17.5 kilometers per hour. Sa amin, sa Caloocan, in 1 hour, average namin ay 12.4 kilometers per hour lamang. So, obvious naman, tabing dagat kasi yan, kaya talaga malakas po yung average rainfall nila yan. Ibig sabihin, kung hindi average rainfall yan, pumapalo siguro yan ng mga more than 60 kilometers per hour. Normal yan pag tabing dagat, malakas talaga hangin, lalo na't nakatapat yan sa dagat Pasipiko. So sa amin ay 12.4 kilometers per hour lamang yung 1 hour average wind speed namin sa Caloocan. So at least mga 20 to 30 kilometers per hour at mga around 48 kilometers per hour yung bugso lamang sa amin sa Caloocan. So normal po yan o very normal po yung mga ganitong panahon. At sa ating outside humidity naman, well, gaya natin inasahan nga po 67%, tumaas ng bahagya 5% since last hour. So bahagya po siyang nagdadry ng konti pero alanganing tumataas din ng kanyang outside humidity. So medyo mataas pa rin ang ating alinsangan ha, unless nag 50% yan pababa. So yun po, talagang dry na tayo. Outside barometric pressure natin 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. High tide and low tide status natin in sea level, nasa high tide status pa rin tayo, pero at least may 4 hours pa to minimum low. At yung ating sea level, double check natin ha, sa ating tide, sa ating almanac and climate, well, ay hanggang 0.8 meters ang pinakamataas nito. Sa loob ng 3 araw ay yung May 2 ang may pinakamataas na 1 meters ang taas ng sea level po nito. So, ngayong araw medyo mababa pa. Less than 1 meter pa po ang taas nito. Sa atin namang air quality, well, good po ang ating air quality ngayon, pero it doesn't mean hindi yan magmo-moderate. Anytime pa rin magmo-moderate yan mga puksa. So, alalay po at magmas pa rin po tayo, lalo na sa mga malapit dyan sa Nabotas ha. So very take note na lamang mga folks. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at lulubog po ito mamayang 6:12 PM. At sa ating malapit ng mag-full moon, malamang bukas na po ito mag-full moon, unang araw ng May. So May 1 po ay magmo-moonrise po. Nasa 97% po ang illuminated nito waxing gibbous. Magmo-moonrise po ito ay mamayang alas 5 pa ng hapon at kinabukasan na ng madaling araw 4:49 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, asahan natin na partly cloudy ang ating maghapon. Walang masyadong forecast ng pag-ulan sa atin sa Caloocan. Bukas ang Biyernes ay partly cloudy din daw maghapon, pero may mga isolated daw na pag-ulan pero wala nga lang percentage kung anong percentage ito. So ibig sabihin very minimal o very minor ang tsansa ng pag-ulan hanggang bukas po yan ng Biyernes. So, ibig sabihin lamang tuloy-tuloy pa rin tayo magiging maaraw at maalinsang ang panahon hanggang this weekend. High sa lowest temperature expected maglalaro between 36 to 37 degrees Celsius, grabing init. At lowest temperature expected naman sa bandang gabi ay 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makita natin ang kaulapan nito, yung tropical wave na naglapit na dito sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area. Typically, ang bandang Eastern Visayas at Surigao region at Caraga ang makakaranas ng maulang panahon. Kalat-kalat po yan na may kasamang localized thunderstorms. Kabilang na nga po ang buong Eastern Samar na discuss natin kaninang konti. O kaninang konti, kabilang na ang buong South Leyte, aabot yan hanggang Cebu, hanggang western section. So, madadamay sa makakaranas ng maulap na himpapurin na may kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulok. Ang bahagi nga po ng Negros Region at Panay Island. So, kasama na dyan ang Iloilo City. Sa Mindanao naman, magiging maulan po ang Caraga area ha, lalo na ang bahagi po ng Surigao Region na makakaranas ng moderate to heavy rain showers po na pag-ulan. So, i-activate natin heavy rain potential para makita natin ang sakop ng heavy rain umaabot po ng Siargao at Tinagat Island. Ang heavy rain potential po dyan. So medyo malakas po ang buhos ng ulan sa inyo dyan sa area na yan. So magpahinga na lamang po, pero maganda yan para maibsan ang grabing init natin pansamantalaman lang. And the rest ng bahagi ng Agusan Region, kasama na ang Misamis Oriental, makakaranas ng mas maulap na yung papawirin, kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kabilang na ang buong Caraga, kasama na Agusan del Sur, hanggang dyan pababa na yan ng Bislig. Hanggang sa bayban ng Katiil or kasama na ang hinatuan sa magiging maulap at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Nalalabi ng Southern Mindanao ang Davao de Oro, at least clear skies tayo dyan, katamtaman, partly cloudy tayo, hanggang sa buong Davao Region magiging katamtaman ng panahon. Maaraw at high humidity na panahon ang inaasahan natin maghapon. Ganon din sa buong bahagi ng Suxagen area,
magiging clear skies tayo dyan. Asahan din ang hot humid na panahon at maalinsangan sa maghapon. Ang forecast sa inyo mga bandang hapon, medyo mataas, at least 50% ang chance na pag-ulan dyan sa buong Sorsogon. Kasama na ang Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat Manyan, South Cotabato o General Santos o Basilan po at sa may bandang Zamboanga Peninsula or Sarangani dito sa sakop ng Davao Occidental. Mula naman dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magiging maulap ang buong Dipolog at Misamis Occidental at the rest ng Zamboanga del Sur kasama na ang Sibugay na makakaranas ng maulap na papurin. Isolated lamang na mahina at katamtamang pag-ulan. Wala naman tayong nakikitaan na potential na heavy rain showers. Swertihan na lamang kung pumasok po iyan mga folks dahil sa surface trap na tumatawid dito sa pagitan po ng Northern Mindanao at Eastern Visayas. Mula naman sa buong Southern Luzon, katamtaman din ang panahon pero maaraw at malinsangan tayo sa buong Kabikulan, most of Masbate, ilang bahagi ng Romblon at Marinduque, at the rest ng Mimaropa kabilang na ang Mindoro at Palawan. Gaya na ating sinasabi, mataas po ang heat index sa inyo dyan. Expected ang hot dry na panahon sa maghapon. Ang forecast na kayo uulanin, napakababa lamang at 40% ang tsansa. Hopefully, pumasok po yung forecast na yan. Mula naman sa Quezon Province, mula dyan sa parte ng Camarines Norte, papasok ng buong Quezon Province at silangan ng Quezon Province nito hanggang dyan sa may banang Aurora o Baler Aurora at Kasiguran Aurora. Partly cloudy to sa mostly cloudy po tayo, pero the rest ng Metro Manila at Calabarzon area, magiging maaraw at hot humid pa rin ang magiging panahon natin. At halos hot dry po ang panahon sa buong Central Luzon, kabilang na ang buong Pangasinan area. And the rest ng Northern Luzon, bagamat partly cloudy tayo, pero patuloy po tayong makakaranas ng mas maaraw, clear skies, at partly cloudy na panahon sa maghapon. Bunsod naman ang tuloy-tuloy pa rin na easterly trade wind natin dyan. Yun. Sinuwerte na lamang talaga, o medyo suswertein po ang parte ng Eastern Visayas at Mindanao dahil patuloy po yung extension ng surface trap dito. Actually, halos nagkakaroon tayo ng Intertropical Convergence Zone development mula dito sa Eastern Visayas at extension niya ng bandang Micronesian Peninsula. Hindi nga lang sufficient po yung ITCC na nade-develop. So halos surface trap lamang ang umiiral dito at makikita natin yung binabantay natin na low pressure invest, halos insignificant at disorganized po yung nakikita natin. Alongside lamang yan ng ITCC development o halos ITCC. Masasabi natin na para siyang Intertropical Convergence Zone na parang hindi dahil alanganin po yung Coriolis nito at dulot lamang ng mas mainit na temperatura ng karagatan. Alalahanin natin ang banda rito sa may bandang eastern ng Guam ay mas mainit po ang karagatan dahil nga po sa umiiral na El Nino po. So, nesa natin nagkakaroon po ng development dyan ng mas mataas na trough. Yan, yung water vapor. So, hindi natin niro-roll out ang possibility ng pa-develop ng anumang low pressure area anytime po. Which is i-discuss naman natin sa susunod na plates. Na mula sa computer-generated tropical cyclone sector natin, well, wala pa rin pagbabago sa kanyang maximum sustained wind. Although ang kanyang atmospheric pressure bahagya muling tumaas, so ibig sabihin very less likely pa itong magiging active low pressure area o ganap na bagyo. So nanatili pa rin itong surface trap at patuloy pa rin under monitoring ito at mula kaninang alas 8 nga po ng umaga, mula dito sa bandang eastern part ng Davao Oriental, ang distansya nitong C91WI nasa layong 2,829 km east ng Davao Oriental. So, malayo pa talaga sa labas ng Philippine Area of Responsibility or kung ang reference point natin ay southeast ng Guam, ay ang layo nito ay nasa 1,190 o 1,191 km southeast ng Guam po. At makikita natin, pa west-northwest po ang kilos ito base sa pinaka-trailing ng track na galaw ni Invest 91W. So mapapansin natin dito, halos west-northwestward po ang nagiging kilos niya. Pero maglalaro yung kanyang sequence at yung kanyang mga ensemble forecast kasi very erratic at napaka-unnatural pa nung nakikitaan dito dahil maaari itong mag-maintain as remnant na namang or maaring mag-intensify. So, kahit tingnan nyo po yung mga empirical forecast po ni 91WI, napakaliit pa po ang potential niya maging isang aktibong low pressure area. So, very unruled pa po yung conclusion kung magiging ganap na bagyo ba ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay ang kanyang presensya pa lamang sa Micronesian Indonesia, sa Micronesian zones o malapit sa may bandang Micronesia na malapit sa bandang Indonesian Peninsula, na magdudulot lamang ng surface trap at malawak ang pag-ulan po dito sa may bandang Micronesia at patuward pa lamang ito sa bandang Yap
at nasa kasalukuyang nasa may bandang isla pa lamang to ng Chuuk. So maari itong lumapit ng bandang Guam ayon sa mga ilang empirical forecast. Pero yung banta sa Pilipinas na natiling napakaliit pa rin talaga ang tsansa. O kahit man lang lumapit dito sa anumang silangang baybayin ng bansa. So napakaliit, pero hindi pa rin natin pwedeng i-rule out yun dahil malayo pa po at maaring mag-iba pa po yung magiging galaw niya. Depende sa environmental steering environment, alalahanin natin meron pa ring easterly trade wind dito kahit papano. Although mahina ang daloy ng easterly trade wind natin. So maaari pa yung maitulak dito dahil yung siyempre ang ridge of high pressure area, mataas pa rin dito yung ridge of high pressure area sa itaas. So, maaring magpabago yan sa steering nitong galaw ni 91W. Maaring pumasok pa yan ng pariyan kung magtuloy-tuloy po yung organized development. Kung hindi naman, maaari itong mag-recurve. Pagkalagpas dito sa may Guam, pwede pang mag-recurve yan. Marami pa pong ensemble o napakarami pa pong uncertainty yung galaw o magiging galaw nitong C91W. Kahit tingnan nyo po yan sa mga ensemble forecast, sa mga official weather agencies gaya na lamang ni ECMWF. So wala pa tayong conclusion pa talaga sa ngayon dahil mula sa floating satellite imagery, although mahagyang may Coriolis circulation pero napaka-disorganized, napakahilaw pa ng kanyang low level convection at napaka-shallow pa. Yan, no? So halos maging ang kanyang Dvorak, kung titingnan natin yung pinaka-Dvorak niya for intensity, halos hindi pa talaga siya determine. Ayan, no? Wala pang C-center, wala tayong nakikita na C-center. At napaka-broad pa lamang yung alof at yung convectivity, napaka-hilaw pa talaga mga folks. Wala tayong makita maging sa Dvorak technique view. Yan, naka-Dvorak technique view na tayo. So, napakalabo. Ito po yung rainbow color, halos ganun din. Wala masyadong alof at trough lamang nakikita natin dito, although mataas po yung water vapor na dala. So, very uncertainty pa talaga yung behavior nitong C91W. So mag-update pa rin tayo mga folks at sa mga susunod na araw tingnan natin lalo na between hanggang unang linggo po yan ng May yung possible development. Ngayon, tingnan natin yung magiging forecast for the month of May gamit ang ating tropical typhoon tracker na ginagamit natin. Yan, i-adjust natin mga folks para makita ng mga kababayan natin yung whole dashboard ng ating web page. Yan, i-reload natin Yan, i-reload po natin. I-reload na po natin mga folks. Yan, so makikita po niload na po yung data between 2016 at 2026. Yung po yung pinaka-default niyan. Every 10 years po. So makikita po natin i-adjust natin yung opacity. So mag-adjust tayo let's say less of 10 years ago, approximate. So subukan natin between 2012 and 1968. During El Nino, yan, at month of May. So load po natin yung cyclone kung alin ang hanggang dalawa pa rin ba ang potential nito. Dahil na-i-report natin, 1 hanggang 2 po na tropical cyclone ang posibleng mabuo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. So makikita natin yung load niyan. Pwede nyo mong bisitahin yan at iba sa mga followers natin dito ay ginagamit na nila po ito. At makita natin 1 hanggang 2 lang talaga ang posibleng may mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility natin for the month of May. During El Nino na po yan. Dahil next month, pasok na talaga ang El Nino. So, possible typhoon to super typhoon, isa sa 2 bagyo na maaaring mabuo ay hanggang typhoon to super typhoon ang posibleng abutin ang ilalakas dito mga po. At makikita natin yung direction niya, mapapansin natin kadalasan ang gagaling siya dito sa bandang Marshall Island or bandang Micronesia. Ito po yung Guam. Mapapansin natin yung mga nakikita natin mula kay Sinlaco, di ba? Nung nabuo si Sinlaco, banda rito din po siya nabuo. And makikita natin yung galaw niya ay pahilagang kanluran din. Although dito, ito yung mga possible forecast na makikita natin na magiging pagkilos ng anumang active na bagyo or maaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin natin ang most of direction ng bagyo ay 2 klase. Pwedeng mag-northeast Luzon or halos malapit sa bandang Bicol region. At yung isa naman ay posibleng mag-landfall ito sa may bandang Bicol region at maaring tumawid dito ng kalupaan ng Central Luzon. Yan. Isa sa 2 po yan at isa sa 2 rin ay posibleng lumakas nga po mula typhoon to super typhoon category.
Mapapansin natin dito, malalakas na bagyo po yung nabuo. Ang nabuo nito ay DOM noong 1980 at yung isa naman ay PAT, yung 1982 po. At yung isa naman ay 1980 din. So, 1980 during El Nino po ito na naganap. Kaya kinuha niya ay mga taon na yan. Ibig sabihin yung mga years na yan ay during El Nino po na may positive na nadedetect o positive na may nagaganap between 1968 to 2012 po. So, during El Nino, nagkaroon ng malakas pa rin na bagyo. So, it doesn't mean kahit na may El Nino tayo o tagtuyo, hindi ibig sabihin mahihina ang mga bagyo ang mabubuo. Usually, umaabo pa ng typhoon to super typhoon ang mga yan. Kaya isa sa dalawa niyan ay posibleng umabot pa sa typhoon to super typhoon category. Pwede nyo malaman kung ano yung pag-asa ninyan yung that time. So, kung titingnan natin dito, ang pinangalan niyan ay PAT ay Bagyong Claring. Yan. So, 1982 po yan na naganap. So, isa o dalawa ang posibleng bagyo ang pumasok at mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron naman isa, kung hindi po mag-success yan, maaaring may isang mabuo pero hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po dito, nag-typhoon category pa nga ito at naging super typhoon pero hindi ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Naghilaga ang kilos nito. So, ano ba yung typhoon na ito? Bagyong Ellen, 1980 din. So, usually 1980 pala during El Nino yan, kalakasan ng El Nino yan that time ha. So, yun po yung magiging forecast natin sa month of May. So, may mabubuong bang bagyo next month? Posible pong mayroong mabuo. Isa o dalawa dito na bagyo ang maaring mabuo. At isa sa dalawa nito, posibleng mas malakas na bagyo, maaring typhoon to super typhoon category. Kung hindi man umabot sa typhoon to super typhoon, maaring tropical storm po ito o tropical depression. Yan po ang usually kung hindi ito umabot sa typhoon category. Yung severe tropical storm, at least na around 40% ang chance nitong mabuo. At gradually ay mas mababa ang trajectory. Kung medyo mataas man ito, typically naglalaro ito malapit dito sa may bandang Bicol region and then bila itong gradual na hihina agad babalik sa tropical depression. Base dito sa pinaka-analysis natin na monthly na tropical cyclone prediction natin and cyclone list. So, ilan po yung bagyo na filter? Well, base dito, makikita nyo po, sa 67 cyclones between 1968 to 2012, during El Nino ay ang nakitaan dito ay 11 na tropical cyclone during El Nino, which is ito nga po yung pinapakita ko sa inyo ngayon. So, yes, meron po tayong posibleng may mabuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at isa dito sa dalawa ay maaaring mas malakas. At isa rin dito ay posibleng maglandfall sa bandang Bicol region, kung hindi man mag-Eastern Samar, posibleng mag-Bicol region po maglandfall ito. At maaaring tumawid dito sa may bandang Central Luzon, posibleng mag-Central Luzon ito, o posibleng lumapit dito sa may bandang Quezon Province. Well, kung i-adjust po natin kung i-adjust natin between 2012, tataasan natin let's say 2020, yan, medyo taasan natin kung meron siyang mapifilter. So, ilo-load cyclone natin kung merong isa pa na maaaring tumama sa Bicol region. So, between 1968 ito hanggang year 2020 for the month of May during El Nino, halos wala. Most probably, lumalapit dito sa may bandang northeastern Luzon. Yan, dito mataas ang probability niya. Around 60%. Around 60% usually yung bagyong mabubuo rito sa labas ng PAR o sa loob, kumikilos pa hilagang kanluran and then maaari siyang tumama dito sa may bandang Cagayan Valley or halos dumikit sa may bandang Cagayan Valley dyan sa area na yan. At isa sa dalawa dyan, posibleng mas malakas, typhoon to super typhoon category. At maaring hanggang siguro severe tropical storm, yan ang aabutin na maaring tumama sa Bicol region. Kung hindi man Bicol region, maaring mag-Central Luzon daw ito. So, yan po yan po ang pinaka-latest analysis natin na posibleng mga bagyong mabubuo. Popost natin yan sa ating Facebook page. Antay-antay nyo na lamang po ninyo yung ating analysis. So, siguro gagamitin natin 1968 to 2020. Well, ano man ang gawin nating filter dyan,
lalabas iisa at iisa pa rin na magiging forecast yan dahil finilter out natin during El Nino phenomenon. So malinaw yan mga folks. Antayin nyo lamang yung post natin sa Facebook page. Pero sa mga taga-subaybay natin, at least meron na kayong idea na mayroon posibleng 1 hanggang 2 bagyo ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala sa ulat lindol, well, meron tayong mga pagyayinig na na-detect mula pa kahapon. Yan, may mga minor to moderate earthquakes. At mula kaninang alas 6, mga 6:06 a.m. o 6:05 a.m. kaninang umaga, mukhang meron ding lindol na naganap. So tingnan natin yan mula sa data feed DP box kung dito ba yan sa atin sa Pilipinas. Mukhang meron nga. 6:04 a.m. po ito sa Caguet, Surigao del Sur po. Magnitude 4.6 ito na may lalim na 18 km epicenter there. So yan po yung mukhang clustered sa Surigao del Sur po, yung malakas na pagyanig, magnitude 4.6 po ito at na-detect ng aking seismometer kaninang alas 6 nga po. To be exact, 6:04 a.m. po ito naganap. So tama nga po tayo at yan po. At mula kaninang madaling araw, wala namang naunang magnitude 4 na naitala. So iisang magnitude 4 lamang ang naitala natin ngayong huling araw ng April. Well, tingnan natin kung umabot na ba sa total na o mahigit 1,000 total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake data. Yan, for the month of April, since uling araw na nga po ito ng April, tingnan natin. Yes, pumalo po siya sa mahigit 1,000 earthquakes. 1,006 earthquakes po ang total nito, 973 earthquakes naman between magnitude 2.0 pataas. 30 sa magnitude 4.0 pataas at posible pang madagdagan yan bago maghating gabi mamaya. At nanatiling tag-iisang ating magnitude 5.0 hanggang 7.0. So generally, ang pinakamaraming pagyanig na naitotal natin sa huling araw po ng April ay ang bahagi pa rin ng Eastern Mindanao at Southern Mindanao. Sa Visayas naman ang bandang Cebu, yan. Nasa at least 58 ang clustered earthquake dyan. Sa Luzon naman, ang pinakamarami ay ang bandang paligid ng Batangas at Mindoro na may 59 clustered earthquakes. Sa Eastern Luzon naman, bandang Polillo Island sa Quezon Province, 68 po ang clustered earthquakes po dyan. So, marami-rami na kagad at medyo alisto po tayo mga folks dahil naiipon na po yung clustered energy dito sa bandang kaluran ng Northern Luzon at silangan naman ng Eastern Visayas at Southern Mindanao. Naiipon na naman yung clustered energy dyan ng ating tectonic plate. So at least may idea na tayo kung magkaroon ng biglang malakas na lindol sa ilang paligid sa Luzon or bandang Mindanao. So be ready anytime mga folks ha. At lagpas 1,000 na po yung ating total earthquakes. Lumalabas pinakamarami po ito kumpara nung last March po na below 1,000 ang total earthquakes. Kung isasama natin na magnitude 1.0 ang total earthquakes na natin for starting January to April ay nasa 6,192 na po yan at maaari pang magdagdagan yan mamaya bago maghating gabi. 6,192 po ang total earthquakes natin. Pero kung i-disable natin yung magnitude 1.0, ang total natin ay 4,298 ang total na lindol natin mula January hanggang April 2026. So pinakakonti yan, hindi kagaya ng mga nakaraang taon, year 2025. Sa bagay, tingnan na lang po natin yung comparison since ang nangunguna sa may pinakamaraming lindol last year po, year 2025 po. So tingnan natin mga folks ngayong taon. Sa ngayon, kukunti pa lamang naman yan, at least nasa around 6,000 ang total earthquakes pa yan. Maaari pang madagdagan niya, malalaman natin sa buong taon. Sa ngayon, nasa 6,000 pa nga lang mahigit ang total earthquakes natin. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 30, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na o huling araw na ng April 30, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan natin na tuloy-tuloy pa rin tayo na mainit at malinsang ang panahon dito sa Luzon po. Swertihan na lang talaga na inuulan ang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa kanila po tumama yung tropical wave po na binantay natin noong nakarang araw sa may bandang sa Western Pacific. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.